Good evening sa lahat ng inyong mga solid na tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Ang aking ibabahagi po sa inyo ngayon, Sir Red, ay may kaugnayan sa panaginip ko na 2 beses na pong nangyari. At para sa akin, medyo dreadful ang interpretasyon. Going straight sa aking kwento. Sa panaginip kong iyon, ewan at kung bakit binalik daw ako sa taong 1994. Kung paano ko nasabi, sapagkat nakita ko ang aking sarili na nasa ika-4 na baitang pa lamang sa elementarya, at sa panaginip kong iyon, dinala din ako sa aming dating tinirhan sa Quezon City. Actually, kaharap po ng bahay namin ay isang magarang bahay ng dati naming kapitbahay doon, na hanggang sa ngayon po ganun pa rin yung estilo at wala pong pinagbago kahit inyo pong isearch sa Google Map. Pero matagal-tagal na rin po kaming wala sa lugar na iyon at hindi pa po talaga ako nakakabalik doon. Sa panaginip ko, Sir Red, ay hindi naman talaga iyon ang ikinahilakbot ko. Ang nangyari kasi ay ganito. Sa panaginip ay may nakakasalubong daw ako mga tao at iba-iba ang mga naroroon sa kalsada. Hindi ko naman po sila makilala kung sino-sino sila, pero hindi ko po matiyak kung sila nga ba ay ilan din sa mga naging kapitbahay namin. Pero talagang wala akong matandaan ni isa sa kanila sapagkat sa panaginip ko, lahat ng mga nakakasalubungan ko ay walang muka. Wala man silang muka pero nadidinig ko ang iisang sinasabi nila, which is, wag daw akong titingala sa taas ng bubungan ng bahay namin dahil daw merong nakakatakot doon. Since matigas talaga ang ulo ko kahit naman magpasa hanggang ngayon, kung kaya't tumingala talaga ako at tinignan ko kung ano ang meron sa bubungan ng kapitbahay. Pagtingala ko nga, Sir Red, ay otomatikong nakita ko ang isang babae na maitim ang balat, madumi ang damit, at ang kanyang balat, Sir Red, ay para bang ganun sa mga sinunog. May itinataas po siyang kung anong bagay na hindi ko masyadong maaninagan. Pero habang tinitignan ko siya, para bang pinulupot na basahan o kaya naman ay parang hinugis na manika yung kanina pang itinataas niya doon. Kaya tuloy na isip ko na baka siya ay may inoorasyonan. Ang nakakahilakbot din dito sa part na ito, Sir Red, ay nung nakita ko siya na matapos mag-orasyon ay nagbuhos ng grasa sa katawan at para bang ipinaligo niya talaga. Matapos noon ay mag-o-orasyon ulit siya hanggang sa makita ko na ng kabuuan ang kanyang nakakatakot na itsura. Para nga pong yung karakter niya ay yung nakakatakot na multo na kulay pula sa pelikulang Crimson Peak. Kaso nga lang, itim at tila sunog ang kanyang balat. Pero ang ipinagtataka ko lamang nun, ang ganda ng araw at maaliwalas ang panahon, pero parang hindi natitinag yung nilalang na iyon sa kainitan ng araw. Nang ito ay agad na mapatingin sa akin, otomatiko, Sir Red, na ginapangan ako ng sindak kung kaya't ang ginawa ko ay mabilis na tumakbo sa loob ng bahay namin at nagtago sa isa sa aming mga kasangkapan. At pagkatapos nun, sabay na akong nagising. Pawis na pawis at napapaisip kung ano ang ibig sabihin nito. Para kasi siyang totoong nangyari. Hanggang sa magkaroon na naman ako ng pangalawang encounter.
Sa panaginip ko namang ito, pauwi na ako sa bahay nang papalapit na naman ako sa harapan namin. Doon ay namataan ko na may mga kasama na yung babaeng maitim na una kong nakita sa aking panaginip. Ang kasama niya ay 2 dalaga at meron din 2 bata na halos kamukha lamang niya at sabay-sabay na silang nag-oorasyon. As in, parang ang praktisado sapagkat maging ang kanilang kilos ay synchronize. Pagkatapos na naman nilang umusal ng kung anong orasyon at sa kung anong wika man, ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Merong malagrasang liquid na ibinubuhos po nila sa kanilang katawan at pagkatapos ay nagdadasal ng kung ano-ano. Sa pagkakataong ito naman, Sir Red, halos sabay-sabay din silang napalingon sa gawi ko habang tinitingala ko sila sa bubong. Kaya tulad din ng unang encounter ko sa panaginip na ito, tumakbo ako ng tumakbo pero hindi na po papasok sa loob ng bahay kundi papalayo na sa aming bahay. Hanggang sa napansin ko na nadulas ako sa itim na grasa at nagising na rin ako otomatiko matapos nun. Si Mama din ang una kong nabungaran pagkadilat ko ng aking mga mata. Ang sabi niya, nananaginip daw ako sapagkat kahit daw po yung pisikal kong katawan ay talagang kumikilos na animoy meron daw pong sinisipa ng malakas. Bukod pa doon, sumisigaw daw ako ng malakas kahit na nakapikit ang aking mga mata. Doon ko lang na-realize, Sir Red, na totoo nga pala talaga na kapag meron kang pinanood na horror film at once na ito'y tumatak sa iyong isipan, maging sa pagtulog ay madadala at madadala natin yan. Sindak! Isa po ako sa inyong mga bagong listener mula po sa podcast hanggang dito sa inyong YouTube channel. Nakatira po ako sa Indang, Cavite, sa bahay ng grandparents ko sa side ng tatay ko. Naaalala ko pa po noon na nagkaroon po ng bisita yung lolo at lola ko at tinanggap nila ang mga ito doon sa terrace. Doon po nila inasikaso ang mga nagsidatingang bisita. Kami pong 2 ng pinsan ko ay doon po pinaglaro sa sala. So habang nagpapahinga na kami, nagkikwentuhan kami ng pinsan ko at napaupo sa sala set na nakaharap papunta ng kusina. So kahit po kami ay nag-uusap, yung pinsan ko ay umupo po doon sa upuan na kaharap ng sa akin. I-describe ko lamang po yung loob ng bahay. Ang estilo po kasi nung pader doon sa bahay nila lolo at lola, bago ka makapasok sa kusina ay ito po yung parang arko. Doon ay nakita ko si inay, si lola ko. Galing po siya sa kabilang side ng kusina. Napaisip tuloy ako kung bakit sa likod pa siya dumaan kung meron namang daanan sa harap na mas mapapadali ang access niya papunta ng kusina. Doon siya dumaan sa likod which is okay naman pero malayo. Magkagayon man, patuloy pa rin po kami sa pagkikwentuhan ng pinsan ko. Inaabangan ko at palingon-lingon ako sa muling pagtawid ni inay kasi wala pong pinto doon sa pinuntahan niya. So dapat daraan ka ulit sa dinaanan mo kanina para makabalik ka o hindi naman kaya daraanan mo ang sala kung saan kami naroroon ng pinsan ko. So habang nagbabantay ako, Sir Red, sa pagbabalik ni inay, kinutuban na ako ng masama. Una, parang ang tagal na kasi at hindi pa siya dumaraan. Kaya ang sabi ko sa pinsan ko, "Ate,
Si inay dumaan kanina dyan. Katagal naman niya dyan sa lutuan. May mga bisita pa siya oh. So 3 na rin kaming humarap sa bandang kusina. Minabuti ko na lamang ding puntahan si inay at baka kung ano na nangyari. Idinukwang ko ang aking ulo para sumilip doon sa lutuan. Pero nagulat talaga ako, Sir Red, dahil ang tahimik ng kusina at walang kahit na sinong taong naroroon. Wala si inay sa kusina. Dahil doon ay tumakbo talaga ako ng mabilis patungo sa front door para silipin sila sa terrace at mas lalo po talaga akong nanghilakbot nang ma-realize kong naroroon si inay. Ang sabi ng pinsan ko, baka hindi ko lang daw napansin na napadaan na pala si inay habang kami ay nagkikwentuhan. Pero napaka-imposible. Kaya tinanong ko na lamang si inay at ang sabi niya ay hindi pa naman din daw siya pumupunta sa kusina. Doon ko na justify yung masamang kutob na nararamdaman ko kanina. Ginaya pala ng kung anong elemento si inay at yun ang nagpakita sa akin. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.